Hello mga sis, meron ako ditong client. Ang client na ito ay para sa inyo, sa mga gustong matuto at gustong mag-hair rebond. At sana ay ma-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo at mga best friend nyo kung paano ang pag-rebond. So ang client natin ngayon ay nagkulay ng itim. Ang ginamit niyang pangkulay ay powder, yung tinitimpla. So ngayon kahit nagkulay ka, i-rebond pa rin natin para sa ganon, gumanda at maging bagsak ang hair mo. Sa unang application ng pag-rebond, dito tayo laging nagsisimula sa pinakang ilalim ng batok. Sa paglalagay natin ng number 1 rebonding, kailangan ito ay section by section at hindi naman pwede na makapal ang pagkakakuha natin sa bawat hibla ng buhok ng ating client. Kailangan sa bawat paglalagay natin ng number 1 treatment rebonding, kailangan ito ay hindi makapal at hindi rin siya manipis. Kailangan sa paglalagay natin, natatansya natin kung paano ang paglalagay ng first number 1 rebonding treatment. At sa bawat paglalagay natin, kailangan ito ay section by section para sa gano'n nakakasiguro tayo na mas maganda ang epekto doon sa pagkakagawa natin ng number 1 rebonding treatment. So pagkatapos nating ma-applyan ng number 1 treatment rebonding, ito naman ay ibababad natin ng 20 hanggang 30 minutes para sa ganun umepekto yung pinakang rebond na ating ginawa at ibinabad sa ating client. So pagkatapos nga nito sis, ang ginawa naman natin, binalawan natin naman ngayon ng walang shampoo at walang conditioner. So ngayon patutuyuin natin ito ng tuyong-tuyo 100% na walang basa tayong nababanaag para sa ganon kapag pinalansya natin, kailangan talagang maganda ang pagkakabagsak ng ating hair rebonding. Ayan mga sis, tapos na tayo mag-blower, tuyong-tuyo, walang basa. So ngayon tayo ay magsisimulang mag-plancha. Sa ating pagpaplantya, kailangan dito tayo nagsisimula sa pinakang ilalim ng batok. Lagi tayong nananatili na dito lagi tayo nagsisimula sa pinakang ilalim ng batok. At sa bawat pagpaplantya natin, kailangan ito ay nananatiling nagseseksyon tayo. At hindi rin pwede na makapal ang pagkakakuha natin doon sa bawat hibla ng buhok ng ating client. Kailangan tama lang ang pagkakakuha natin para sa ganon nakasisiguro lang tayo na maganda ang pagkakabagsak ng ating ginawang hair rebonding para doon sa ating client. At ang init naman na gagamitin natin kung hindi naman kulot na kulot, kailangan kumakain siya ng 250 degrees para sa ganon hindi masunog at masira ang buhok ng ating client. So ngayon tapos na tayo magplantsa, maglalagay naman na tayo ng second neutralizer treatment. Ang neutralizer, siya yung nagluluto doon sa unang ginamit na number 1 rebonding treatment. At sa bawat paglalagay natin ng number 2 neutralizer, nananatili pa rin ang ating pagsiseksyon. Hindi pwedeng makapal, hindi rin pwede ang manipis. Kailangan ito ay pantay-pantay para sa ganon maganda ang pagkakabagsak ng hair rebonding ng ating client. Heto na nga tayo at tapos na tayo maglagay ng second neutralizer. So ngayon ibababad natin mga sis ang neutralizer para sa ganun umepekto yung pinakang hair rebonding ng ating client. Ibababad natin ng 20 hanggang 30 minutes para sa ganun mas maganda ang effect ng rebonding. So pagkatapos nating maibabad, binalawan at tayo na ngayon ay magsisimulang mag-blower para sa ganun makita natin yung result ng kanyang hair rebonding. So ngayon, heto na ang result ng kanyang hair rebonding. At nawa sana'y huwag kayong magsasawang panuorin ang aking pag-rebond. Thank you for watching!